Magandang araw po sa lahat. Saan mang dako ng bansa o ng mundo kayo naroroon. Ang araw pong ito ay literal na Biyernes Santo sa maraming tao sa buong mundo. Ang damdamin ng kalungkutan, pamimigati, at pagkagapi na parang tayong lahat ay pinabayaan na, ay nararamdaman sa maraming mga dako, lalong-lalo na dito sa ating bansa. Sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng COVID-19 at sa di matiyak na kinabukasan kung mag-extend pa ang quarantine period o ang lockdown hanggang katapusan ng Abril. Ang pakiramdam natin parang tayo ay nawawala na ng pag-asa. Parang lalong dumidilim ang ating kapaligiran. Ganyan ang pakiramdam ng sumulat ng Awit 22 na nagpapahayag ng isang malalim na kalungkutan. Siya ay nagpapahayag ng kanyang marubdob na panaghoy sa kanyang kalagayan. Pakiramdam ay siya'y winalang bahala, tinalikdan at pinabayaan ng mismong Diyos na labis niyang pinagtitiwalaan. Bagamat ang bahaging ito ng mga awit ay naisulat ni David ilang siglo ang pagitan bago ang paghihirap ni Kristo sa krus, meron tayong makikitang tila kaugnayan at mayroong ilang mga eksaktong salita na inuulit sa Ebanghelyo ni na Mateo at Juan at maging sa aklat ng Hebreo. Sa katunayan, ang mga salita sa unang bersikulo ay eksaktong salita na binigkas ni Jesus nung siya ay nakabayubay sa krus. My God, why hast thou forsaken me? Na parang quoted from this passage mula sa Psalms. Ngunit, tama ba na sabihin na tayo'y pinabayaan at winalang bahala? Kailan ba natin pwedeng sabihin na tayo'y pinabayaan? Halimbawa, kung ang mga tao, mga pinuno, na dapat sana'y siyang nag-aalaga sa atin, ay mas inuuna ang kaligtasan ng kanilang sarili at ang kapakanan ng kanilang pamilya kaysa tumugon sa mga
pangangailangan ng mga taong kanilang pinaglilingkuran, o kapag ka ang mga pangakong ayuda o tulong ay hindi naman ihahatid sa tamang oras sa mga taong labis na nangangailangan nito, katulad natin. Kapag ka ang mga ganitong karanasan, katulad ng kalamidad na ganito, ay ginagamit para sa sariling kapakanan at ambisyon o interes ng ilan. Kapag ang mga batayang pangangailangan ng tao, katulad ng bigas, tinapay, pagkain, ay itinatago o iniimbak ng mga mayayaman para sa kanilang sariling katiyakan, at napapagkaitan tayong mga maralita at mahihirap, o kapag ang mga daing panaghoy at hinagpis ng tao, ng mamamayan, ay hindi pinakinggan, winawalang bahala, o hindi pinapansin, at sa halip ay pinagmamalupitan pa ang mga taong naghahanap lamang ng ikabubuhay para sa kanilang pamilya. Katulad ng naganap halimbawa nitong nakaraang mga araw na dinakip ang mga tao mula sa isang barangay sa San Roque dito sa Quezon City, na lumabas upang maghanap ng ipapakain sa kanilang pamilya. Tapos kailangan pa nilang magbayad ng bail para makalabas na 15,000 pesos kada isa. Wala na nga silang makain. Kaya nga sila lumabas, naghahanap ng makakain para sa pamilya, tapos sisingilin mo pa ng bail na 15,000. Mabuti na lamang at may mga mabubuting puso na tumulong para mabayaran ang bail. Kung ganyan ang sitwasyon, kung ganyang mga pagkakataon, siguro masasabi talaga natin na tayo'y pinabayaan. Hindi natin pwedeng basta baliwalain ang katotohanan na sa mga pagkakataon ng lubhang pangailangan, katulad ng ating dinaranas ngayon, palaging may mga tao na makakaramdam na sila'y tinalikdan, sila'y pinabayaan, hindi binigyan ng pansin at binaliwala. Subalit, ang manunulat ng bahaging ito ng aklat ng mga awit ay hindi huminto sa kanyang disappointments. Hindi siya pumayag na hanggang doon na lamang siya. Disappointed. Pinaalalahanan niya yung sarili niya. He reminded himself of their own experience with God. Kaya ang sabi niya, ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo umasa, kaya sila iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Sa totoo, pwede tayong lumapit sa Diyos at kay Kristo para sa tulong, dahil sa pagtitiwala natin na batid ng Diyos
ang ating paghihirap sapagkat siya mismo ay dumaan sa ganitong karanasan. Siya nga lamang yung pwede nating asahan na makatutulong sa atin sa ganitong uri ng kalagayan. Ang kanyang dinanas na paghihirap ay higit pa sa anumang paghihirap na maaari nating danasin bilang tao. Sapagkat sa kanyang pagkabayubay, he felt also that he was abandoned. And so he cried, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mabigat at masakit at mas malubha ang pinagdaanang hirap ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, hinarap niya yun at hindi siya nawala ng tiwala at pag-asa. Ngayong Biyernes Santo, mga kapatid, tayo'y manalangin na ang Diyos ay pagkakalooban tayo ng pananampalatayang katumbas ng hirap na ating pinagdaraanan. Naniniwala tayong naiintindihan, nararamdaman ng ating Panginoong Jesucristo ang ating paghihirap sapagkat siya mismo ay dumaan sa ganitong uri ng kahirapan. Kaya ang pag-asang pwede nating masandigan sa ganitong uri ng kalagayan ay walang iba kundi ang ating sariling pananampalataya at bilang pagtitiwala, sambitin natin ang taimtim sa ating mga panalangin. O Diyos, hindi mo kami pinabayaan at hindi mo kami tatalikdan kailanman. Yan ang ating pananampalatayang punong-puno ng pag-asa. Kahit pa sa gitna ng malupit na kahirapan at pagdurusang ating dinaraanan sa kasalukuyan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos kailanman. Dumaan tayo sa maraming mga pagsubok bilang bansa. May mga lindol, bagyo, baha, bulkan, kahirapan. Bukod pa yung mga pinagdaanan nating mga kaguluhan, katulad ng mga sunod-sunod na kuditang dumaan o mga nakaraang mga taon. Dumaan tayo sa yugto na nagkaroon tayo ng krisis sa kuryente, hindi lamang sa ekonomiya. Kamakailan lamang tayo'y ginimbal ng pagsabog ng Taal Volcano. Bukod pa yung mga personal nating suffering na pinagdaanan, sakit, kahirapan, kawalan. Lahat ng yun, mga kapatid, masasabi ba natin pinabayaan tayo ng Diyos? Nalagpasan natin lahat yun sapagkat kahit kailan, hindi tayo tinalikdan, hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. At tama lamang sambitin, Diyos ko, hindi mo kami pinabayaan at hindi mo kami tatalikdan kahit kailan. Salamat sa inyong pakikinig at naway maranasan natin sa konkretong kapahayagan na totoo ngang hindi tayo tinalikdan at tinatalikdan o pinababayaan
ng ating mahal na Panginoon. Sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen.